Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. So pag-usapan lang ho natin itong posibleng labanan nila Vice President Sara Duterte at ni Mayor Leni Robredo sa darating na presidential election sa 2028. So alam naman ho natin na ang pinaka-latest na survey ay nangunguna pa nga ho ito si Vice President Sara Duterte. Pero para sa akin, in my own opinion, wala pa rin kapana-panalo si Vice President Sara Duterte kung sakali sila ang maglabanan ni Mayor Leni Robredo kahit siya pa ang nangunguna ngayon sa survey. So, ilang percent ba ang nakuha ni Vice President ngayon sa pinaka-latest na survey? 51%. Si Mayor Leni Robredo bahagyang bumaba. Nakakuha na lang siya ng 41%. So, saan ba nakakuha ng malaking percent si Vice President? Sa Mindanao. Nakakuha ho siya ng 91%. So, saan naman nakakuha ito si Mayor Leni ng malaking porsyento? Sa Balance Luzon. Nakakuha siya ng 55%. Take note, ang Balance Luzon ang pinaka-battle pagdating sa voters. So, paano ko ba nasabi na wala pa rin talagang kapana-panalo ito si Vice President Sara Duterte kay Mayor Leni Robredo kung sakali ho sila ang maglabanan sa darating na presidential election sa 2028. Pero bago ho natin yan himayin, eto ho, panoorin ho muna natin itong actual na head-to-head survey ng isang creator na ang pangalan, ayan po, ayan, KR Tebemen. Ayan, pakipalo naman ho mga ka-aksyon, mga kakampeng. Kasi dito ko ho napanood ang survey na ito 12 hours ago na na-upload o na-post sa kanyang page. Ayan po ha, pakipalo po, KR Tebemen. So, dito sa lugar na ito mga ka-aksyon, talagang nilampaso ho talaga si Sara Duterte ni Mayor Leni Robredo sa actual head-to-head survey. Eto ho, panoorin at pakinggan ho muna natin at mamaya ko na sabihin kung saang lugar ho ito. Eto, panoorin muna natin. For 2028 election, ma'am, baka may napipisil na tayo. Si Lenny si Lenny, if ever. Kung malaman kung bakit. So far siya yung, I think may bright future yung Philippines. It's time na bumoto tayo ng tama. Kailangan na talaga natin ng changes and magsa-start yun from us. May napipisil na po tayo sa kanilang dalawa. Siyempre, Lenny. Pwede ko po malaman kung bakit po. She has a background of good governance and throughout these years, walang mabato na any allegations against her. That itself speak volumes about her reputation. Baka may napipisil na po tayo sa kanilang dalawa. Sara Duterte. Pwede ko po malaman kung bakit po. Siguro dun tayo dun sa kalakaran ng tatay niya, possible din gano'n din yung kakahinatnan dun sa susunod kung sakaling siya ay tatay. And syempre may anak din ako para sa future din ng anak ko. May napipisil na tayo. Mayor Leni Robredo agad. Pwede ko malaman kung bakit. Maganda yung track record na pinakita ni Mayor Leni Robredo and nagbibigay siya ng transparency checks sa mga project niya and sa lahat ng pinupuntahan niya during Vice President siya. Sa 2028, baka may napipisil na po tayo. Lenny. Pwede ko po malaman kung bakit. Siya yung pinakamalinis na walang bahid na politika or any issue na lumalabas sa kanya. Baka may napipisil na po tayo sa kanilang dalawa. Lenny. Pwede ko malaman kung bakit po. Pero alam naman natin maganda yung gusto niyang mangyari sa Pilipinas. So, kay Lenny tayo. Baka may napipisil po tayo sa kanilang dalawa. Si Lenny po, Pwede ko malaman kung bakit. bukod sa good governance, talagang yung background ko kasi talaga is maganda po talaga compare kay Sara. Panindigan sila sa kung ano yung tama. Baka may napipisil po tayo sa kanilang dalawa. Pareho silang gusto eh. Apektado ang mga maliliit na tao. Katulad namin, kaming mga maliliit, mas lalo pa kaming naaapektuhan sa mga nangyayari. Or baka may napipisil na tayo sa kanilang dalawa. Pink, Lenny, sir. Green. Pwede ko malaman, sir, kung bakit. Duterte ako eh. Based kasi dun sa previous administration, hindi ko mas safe yung paligid ko noon that time. Duterte Marcos, wala nag-away na nga eh, di ba? Doon na tayo sa iba naman. Sino napipisil na sa kanilang dalawa? Lenny ako, syempre. Pwede ko malaman kung bakit. Sa mga nagawa niya before, so naman na talaga siya. Wala na dapat patunayan pa. Lenny. Lenny rin, sir. Yes po. Yes. Please naman po, i-focus nyo na po yung mga priorities natin. May napipisil na po ba tayo sa kanilang dalawa? Si Lenny. Yes po. Ako din po si Lenny. Pwede ko malaman kung bakit. Una pa lang yung mga background niya talaga eh. Hindi ko naman inaano yung kay Sara, pero kasi mas lang yung kay Lenny. Baka may napipisil na po tayo sa kanilang dalawa. Would be best if we could go to Leni Robredo. Pwede ko po malaman kung bakit po.
I think she's the best choice that we have for now. President should do something on the Senate. Napipisil po tayo sa kanilang dalawa. Si Lenny. Pwede ko po malaman. Bukod sa taga Bicol ako, yung family ko talaga supported talaga kay Lenny. Kami napipisil na po tayo sa kanilang dalawa. No-brainer naman, Lenny po. Pwede ko po malaman kung bakit. Based lang sa mga nababalita, parang hindi talaga maganda yung mga nangyayari. So, okay na lang na wag ulitin. Baka kami napipisil na po tayo. For 2026, For 2028. syempre I go for Sara. Sara talaga. Pwede ko po malaman kung bakit po. Opinion ko lang na si Sara kasi since dati hindi talaga ako bumoboto. But since Duterte, nag-start ako bumoto. Baka kami napipisil na po tayo sa kanilang dalawa. Lenny po. Pwede ko po malaman kung bakit. Dahil sa impeachment, mas lalo lang po nang nagugustuhan si Lenny. Mas okay na magbitaw na lang sila kaysa gawin po nilang circus yung government. Baka kami napipisil na po tayo sa kanilang dalawa. Ay, si Lenny po. Pwede ko po malaman kung bakit po. Good governance po, overall. Ano naman po yung mga facts and resibo? Baka kami napipisil na tayo sa kanilang dalawa. Sa ngayon, wala pa eh. Wala pa. If meron pa talagang other options na may ibang taong tatakbo, then we can look more sa magiging yung meron sila. Baka kami napipisil na po tayo sa kanilang dalawa. Hindi pa ako nakapag-decide eh. Lenny. Pwede ko po malaman kung bakit po. Good governance. Same, good governance. Saka kitang-kita mo doon sa accomplishments niya. Baka kami napipisil na tayo sa kanilang dalawa. Based from recent news and based from, I guess, personal research na rin or knowledge, I would prefer Lenny talaga. Pwede ko po malaman, sir, kung bakit po. Track record, opinions, align with my own opinions. So, ayun. Lang naman. Ayun. Ang gaganda ho ng kanilang mga dahilan kung bakit pinipili ho nila si Mayor Lenny Robredo. Totoo naman ho, talagang napakaganda naman ho talaga ng background ni Mayor Lenny Robredo. So, nakita nyo naman ho ang score. 3 lang si Vice President Sara. 19 si former Vice President o Mayor ng Naga City ngayon na si Mayor Lenny Robredo. 19 ang nakuha niya. 3 lang ang nakuha ni Sara. Lampaso, Roy. Di ba? O saang lugar yan? Sa Eastwood, Quezon City ho yan. Ginanap ang head-to-head survey nito ni KRTB Men. Okay? So ngayon, pag-usapan ho natin, bakit ko ho nasabi na wala pa rin kapanapanalo si Vice President Sara Duterte kahit nakakuha siya ng 51%. Ito in my own opinion lang. Magkaiba ho tayo ng opinion. Ito para sa akin lang ha, para malinaw. Okay? So, kung si Vice President nakakuha ng mataas nga na porsyento sa pinaka-latest na survey na 51, no? Nationwide. So, ang mataas na nakuha niya na porsyento sa tatlong na Visayas, Luzon, Mindanao. Sa Mindanao ho siya nakakuha ng 91%. Okay? So si Mayor Lenny Robredo naman sa niya ngayon na 41%. Saan ba siya talaga nakakuha ng mataas na porsyento? Na 55% sa Balance Luzon. Ngayon, kung sumahin natin mga ka-action, ilan ba talaga ang kabuoang registered voter sa Mindanao? So ayon ho sa ating pag-research, no, mayroon ho voters ang buong Mindanao na 16.4 million. Napakarami mga ka-action. 16.4 million. Yan po ay ni-research po natin ha. Ngayon, sa Visayas naman, ilan ba ang pinaka total na botante sa buong Visayas? Mayroon ho itong 13 million. Sipin nyo yan, 13 million ang buong Visayas na mayroong registered voter. Ngayon, kung plus natin, ipagsama natin ang Mindanao na 16.4 at 13 sa Visayas, no? Mayroon lang ho itong total of 29.4 million. Ngayon, sa Balance Luzon naman, kasi ito nga ang pinaka-battle of the voters. Dito nakakuha si Mayor Lenny Robredo ng 55%. Okay? So, mayroon ho itong registered voter, ang kabuuan ng Balance Luzon, mayroon ho itong 38 million registered voters. Halimbawa, kung makuha ni Vice President Sara Duterte ang buong Mindanao, halimbawa, at ang Visayas,
wala pa rin. Kung makuha din ni Mayor Leni Robredo na solid ang Balance Luzon, mayroon ho itong 38 million na registered voters ang buong Balance Luzon. Di ba? So, hindi pa rin tayo makapagsabi na solid, di ba? Basta sa dito lang natin kunan ng base sa Balance Luzon, 38 million ho ito. Makuha ito ni Mayor Leni Robredo solid halimbawa, wala talagang kapanapanalo si Sara. Kahit pasabihin na natin na ang 91% na botante ng Mindanao ay makuha ni Vice President Sara, 16 lang ho yun, di ba? 16.4 million lang yun. Kahit man makuha ni Vice President Sara Duterte ang Visayas halimbawa, pero napaka-imposible. Kasi ang mga Ilonggo, solid na solid yan kay Mayor Leni Robredo. Proven and tested na ho yan. 2 election ho ang nakaraan. Landslide lagi ho si Mayor Leni Robredo sa part ng Ilonggo at part din po yan ng Visayas. Diba? Makakuha din si Vice President dito sa Balance Luzon. Kaso nga lang, malakas si Mayor Leni Robredo sa Balance Luzon. Kaya para sa akin, in my own opinion, wala pa rin kapanapanalo si Vice President Sara Duterte kay Mayor Leni Robredo pagdating sa aktual na botohan. Diba? Kaya ko sinasabi mga ka-aksyon na kahit man naglunsad kahapon ang RISA movement na kung saan ang layunin ho noon ay posibleng suportahan ang layunin noon ay suportahan ang posibleng pagtakbo ni Senadora Riza Hontiveros sa presidential election sa 2028. So ang stand ko po diyan mga ka-aksyon, no? Mananatili pa rin ako kay Mayor Leni Robredo hanggang next year ho. Hanggang matapos po ang filing ng Certificate of Candidacy. Ngayon, kung hindi ho talaga magbago ang desisyon ni Mayor Leni Robredo na hindi siya mag-file ng Certificate of Candidacy para sa presidential election national, so wala na po ako magagawa kung hindi ang suportahan si Senadora Riza Hontiveros kung siya talaga ang pangbato ng Liberal Party. Sa ngayon, neutral po talaga ako. Dito pa rin ako kay Mayor Leni Robredo. At umaasa pa rin ako na magbago ho ang kanyang maging desisyon na sana isipin niya ang kapakanan ng bansa natin. Lalong-lalo na ho ang susunod na henerasyon, ang ating mga anak. Diba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakampeng, gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone.